SMNI anchors, sobra sa kahol. Net25 broadcasters, may balik sa mga kumakahol. Hindi ko maintindihan kung totoong iglesia ito si Mr. Torre, dahil alam ko hindi pinapayagan niya ng simbahan, lalo na ni Ka Eduardo. Once again, tanong po sa mga taga-INC, ganito po ba ang ugali ng Iglesia na Cristo? Alam ko hindi naman po ganito ang gawain ng mga taga-Iglesia ni Cristo. Ang pinupunto nga lang natin dito, pati tuloy yung religious organization na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si General Torre, dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Yun po ang katotohanan ukol sa bagay na yan. Buhay mo, buhay nyo. Andito yan sa Drama Natin To TV. Subscribe na mga kadrama. Sa halip na magpakita sila ng mga katibayan sa sinasabi nilang paratang sa leader ng KOJC, tila binabali ito at inililiko ng mga news anchor o mamamahayag ng SMNI ang issue. Dahil pilit na ikinakabit sa pangalan ni General Torre ang kinabibilangan nitong organisasyong pangrelihiyon. Bagamat walang kinalaman sa issue ang relihiyong Iglesia ni Cristo, ay pilit na idinidikit nila ito na parabang may pananagutan ng INC sa ginawa ni General Torre. Dahil nga sinasabi nilang member ng INC ang naturang general at ang naging asal daw nito ay taliwas sa mga kautusan na pinasusunod sa loob ng kapatiran. Subalit nakakalimutan yata nila na hindi kailanman magiging pananagutan ng samahang pangreliyon ang gawi o asal ng isang member dahil ito ay desisyon niya at pinili niyang gawin. Lalong hindi ito iniutos sa kanya. Ang kasalanan ni Juan ay hindi magiging kasalanan ni Pedro, lalo na ng samahang kinabibilangan. At dahil nga pilit nilang ikinakabit ang INC kay General Torre na kanilang tinutuligsa at sinasabihan na walang respeto at mapagiganti, dahil sinasabi nilang INC member daw ito at wala raw ginagawa ang INC sa inaasal ng naturang general. Kaya naman para matigil na sa pagkahol ang taga-SMNI ay nagpahayag na ng paglilinaw ang mga broadcaster mula sa Net25 at upang tapusin na ang paghusga at pagkabit sa INC sa mga naging aksyon ni General Torre. Dahil hindi kailanman panghihimasukan ng pamunuan ng INC ang mga desisyon ng korte, lalo na ang tungkulin ng isang tagapagpatupad ng batas para sa isang taong may nilabag sa batas ng pamahalaan. Pakinggan natin ang mga naging pahayag at paliwanag ng mga mamamahayag mula sa Net25. Arrest warrant laban po kay Apollo Kibuloy, di siyempre yung unang bugso dyan ay yung alab ng damdamin, mga tagayin, talaga namang gano'n na lamang. Kaya pag nakikita nila si General Nicolas Torre, ay nagpupuyos din yung kanilang damdamin. Ay siyang pangunahing nandyan para mag-implement ng warrant. Siya ang director ng PNP Region 11. Ang pinupunto nga lang natin dito, pati tuloy yung religious organization na dating kinaaniban itong si General Torre ay nakakaladkad at dinadamay pa nila sa kanilang galit. Ano ba ang aligasyon nila dyan laban kay General Torre? Ay, yan. Kita-kita, viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan, tigil nyo na yan, huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun Iglesia ni Cristo ka pa naman, ganito, ganyan, sinasabi. Una po, hindi yung kanyang pagtupad ng batas, siguro wala namang kinalaman kung kahit ano pa ang kanyang reliyon. Diba? Kasi kung siya ay taga-implement,
Oo. ng anumang inutos ng korte. Yan. No choice nga. Oo. Ano pa man yung Di naman agad ng batas, ano man yung kanyang pinaniniwalaan, Yan. ano man ang grupong affiliated siya, Oo. at ano man ang membership niya. Ayun. Pero dapat maging malinaw dyan. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, Oo. ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Oho. Yun po ang katotohanan ukol sa bagay na yan. Kaya, kapag, ang ating na binabanggit dyan, kayo, mga miyembro po ng KOJC, humihingi at tumahanap sana kayo ng simpatya sa tao. Diba? Paano po ngayon magsisimpatya sa inyo kung pati yung organisasyon o anumang affiliation ng isang tao, idadamay ninyo. Lalo pa nga, hindi naman siya kaanib sa ganung relihiyon na. Baka Diba? magtampo naman yung kanilang ay dinadawit na grupo. Totoo, yun po. Yun nga, at yun nga ang nangyayari na. So, yun nga talaga nangyayari. Kasi magkakaroon ng parang conflict na ikakaladkarin mo yung hindi naman pala kasali dyan. Sabi nila, sa 1,000 mahigit na pulis na naririyan, ba't naman sinisingle out ninyo yung Iglesia ni Cristo? Di ba? Baka ako naniniwala dyan. Baka ako 1,000 sandaan yan. Baka 1,000 dyan puro Katoliko Ba't hindi naman kayo nagagalit sa mga Katoliko? Meron pang iba't ibang Yun lang natin sinasabi sapagkat nasa Mindanao yan. religion dyan, di ba? Maring may Muslim at kung ano pa. Yun. Iba pa. So, hindi dapat isinasali. Wag po. Lalo at hindi naman pala totoo na yung kanila inaakusahan miyembro ng ganung religion. Yun po ang ating sinasabi ukol sa bagay na yan. Kaya again, tayo po naman ay nakikiusap sa kanila, ano pa man, ang apilasyon ng isang tao nagpapatupad ng batas. Wala kinalaman. Wala akong kinalaman siguro yun. Lalo pa nga, again, inulit ko po, si General Torre po, General Nicolas Torre, ay hindi naman na po kaanib na Iglesia ni Cristo. Dati po siyang kaanib. Ayun. Kasi sa iglesia po ay may pag-aalis May tinatawag pong pagtitiwalag. Kapag una meron ka na labag. Yan. Pangalawa, hindi ka naman nakag-aktibo, di ba? Pangatlo, meron ka mga sinuway. Yan. Di ba? So yun po, sana maliwanag na po sa lahat yan. Itong bagay na ito. Malinaw na maling-mali ang naging pagkahol ng taga-SMNI dahil wala itong sapat na basehan at katwiran. Una, hindi dapat isinasangkot sa isyu ang organisasyong pangrelihiyon lalo na't labas dito ang pagtupad ng tungkulin. Ikalawa, kapag ang isang member ay inalis o itiniwalag na, hindi na ito bahagi pa ng samahan, kaya malaya na niyang gawin ang kanyang gusto. Ikatlo, ang pagkakamali ng isa ay hindi larawan ng kabuuan, kaya bakit kailangang questionin ang buong samahang pangrelihiyon? Ikaapat, hindi kaya humahanap lamang sila ng ibang issue upang ito ay pag-usapan dahil wala silang magawa para linisin at iharap ang isang hinahanap ng batas lalo na't ang kaso nito ay hindi kayang lusutan?